Nako, eto na nga mga sangkay, ang Pangulo ng Pilipinas ay bigla pong naging #1 sa survey. Hey guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. This is me, Sangkay Janjan. How are you guys? At shoutout syempre sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mga naggagwapuhan, mga naggagandahan ng mga solid sangkay. Comment down below #solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para syempre magkakilala po tayo dito sa YouTube maging sa Facebook. Alright? So, yun nga po mga sangkay. Pag-uusapan po natin itong tungkol po dito kay PBBM na bigla pong naging #1 ngayon. Ano ba itong meron mga sangkay? So, talakayin po natin. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Kaya rekta po tayo guys, kasi ito po ang balita. Bigla daw pong naging #1 si PBBM sa isang survey. Aba, kung ano yan, mga sangkay, malalaman po natin ngayon. Nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang highest-rated national official sa pinakabagong Boses ng Bayan survey ng RPMD Foundation Incorporated. Okay, so ano kaya itong highest rated survey na ito? No? Kasi siya daw po, ayun, pinangalan ng highest rated national official sa isang survey. Ano mayroon dyan? Nakukuha ang Pangulo ng 57% trust at 58% approval ratings. Dahil dyan, nakapagtala ng kabuang 57% overall index of governance o IOG score ang Pangulo. Sinundan ito ni Vice President Sara Duterte na nakitaan ng paghina sa approval ratings. Okay, so #1 na po si PBBM. Siguro ano to mga sangkay, yung pagdating po ito sa trabaho ng mga public officials, no? Itong survey na ito, kung saan naging #2 po si VP Sara. Actually, tama lang din naman na maging #1 si Pangulong Marcos kasi mga sangkay, siya pong presidente ng Pilipinas at ngayon nakikita naman po natin na nagtatrabaho siya mga sangkay, no? Actually, may mga nakakausap po akong mga tao galing po sa side ng mga magsasaka. They are blessed daw po mga sangkay kasi si PBBM ang presidente ng Pilipinas kasi for the first time naranasan po nila yung maraming libre, no? At maraming mga pinamimigay mula po sa gobyerno para po sa mga farmers kagaya po ng mga libreng binhi, mga libreng abono. Yan po talaga nangyayari po yan kasi kahit dun sa amin, yun po yung sinasabi ng maraming mga magsasaka na ang daming libre. Yung iba nga po, mga Pilipino magugulang, di ba? Kahit yung gobyerno, ginugulangan din po nila eh. Ngayon, mga sangkay, parang dating nagugulangan lang, gobyerno laban sa mga komunidad at ang komunidad naman, nanggugulang din sa gobyerno. Kasi, ang nangyayari, pag may libreng abono, nung may nangyari daw po doon sa amin, mga sangkay na, nilista kahit hindi naman talaga sila nagsasaka. Nilista yung pangalan. Siyempre, mahal po yung abono eh. Ngayon, pati sila nakatanggap ng abono. Ang problema doon mga sangkay, wala naman po silang paggagamitan kasi hindi naman po sila magsasaka. Ang ngayon, ang ginawa po nila, binenta. Naging issue po ngayon yan sa bayan namin. Kaya, ang nangyari, hindi na po ginawa yung ganong klaseng may nagsusurvey na, pumupunta po mismo doon sa mga sakahan, asan ba yung palayan, asan ba yung maisan, sinusurvey na po siya para hindi na po maulit yung mga nakalipas na panahon na ginugulangan ng gobyerno. Tapos binibenta pa po sa iba. So, isa po yan sa ginagawa ng presidente natin. Isa pa, mga sangkay, yung pinamigay po yung mga lupa sa mga magsasaka na matagal na po nilang binabayaran dahil po sa agrarian reform. Ngayon, kita nyo naman mga sangkay, tuwang-tuwa po yung mga magsasaka, buong Pilipinas po yun. Yung iba ongoing pa lamang mga sangkay pero malapit na po matapos, no? Ipamigay yung mga kalupaan na yun. So, naging pangalawa si Vice President Sara Duterte, pangatlo si Senator Soto. So, ayun lang mga sangkay.
Kung dati number 1 si Vice President Sara Duterte, ngayon ang number 1 na po si President Marcos. Habang pumangatlo naman si Senador Vicente Soto III. Samantala, nanguna sa halay ng mga gabinete si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD na top-performing cabinet official sa isa pang survey. Sinundan ito ni na Secretary Sonny Angara ng DepEd, DILG Secretary John Vic Remulla. Pero ako mga sangkay, kung mayroon ditong nangunguna, kung ako pipiliin dito, ang dapat manguna dito, si malay nyo, maging Senator si Secretary Dizon. Ang dapat number 1 dito, si Secretary Vince Dizon. Okay, yan. O, sino yung number 2? Ang number 2 para sa akin, ito para lang po ito sa mga gabinete ata ito ni PBBM or parang gano'n na nga. Hindi. Para sa mga public officials po ito. Maliban po sa Presidente at Vice President. For me, number 1 dito si Vince Dizon. Number 2, si Gibo Teodoro. Ayan. For me, yun yung para sa akin. Number 3, may number 3 dito. Parang hindi ko nakikitaan ng ano eh. Basta ito lang. Kahit si Secretary Gibo ang maging number 1, maging number 2 si Vince Dizon, or Vince Dizon ang maging number 1, maging number 2 si Gibo, ganun. O, diba? Mga sangkay. Bakit naging number 9 dito si Gibo Teodoro? Yung busy-busy ng taong to, mga sangkay, no? Pagdating po sa seguridad ng ating bansa, 'di ba? Ngayon nga po mga sangkay, ang dami pong trabaho niya. May West Philippine Sea, tapos mayroon pa dito sa loob pa ng ating bansa, may problema pa po tayo sa mga armado, 'di ba? Mga sangkay, talagang grabe itong ginagawa ngayon ni Secretary Gibo Teodoro. At DPWH Secretary Vince Dizon, maging si Executive Secretary Ralph Recto, DOJ Secretary Frederick Vida, Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., DTI Secretary Cristina Roque, National Defense Secretary Gibo Teodoro, Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr., PCO Secretary Dave Gomez, Secretary Hans Leo Kakdak, Health Secretary Ted Herbosa, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, at Labor Secretary Benny Laguesma. Okay, so yan mga sangkay. Number 1 ang ating presidente. Ano ang opinion nyo tungkol dyan? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.